Literal na iniwan ng isang babae ng kanyang nobyo nang tangayin ito ang motorsiklo ng kausap nilang seller sa Rizal. Arestado ang babae pero gate niya, wala siyang alam sa binalak gawin ng suspect. Nakatutok si EJ Gomez. Exclusive. Thursday na ang gabi. Sa kulungan ang bagsak ng babaeng ito na sinampahan ng reklamong estafa matapos umanong itakbo ng kanyang kasintahan ang bibilhin sana nitong maxi scooter mula sa isang online seller. Batay sa investigasyon ng pulisya, nakipagtransaksyon ng lalaki para bilhin ang motorsiklo sa Barangay Ampid 1, San Mateo, Rizal, Biyernes noong nakaraang linggo. Brand new at nagkakahalaga ng 215,000 pesos ang naturang motorsiklo. Nag-request itong suspect na i-test drive, no? Test drive, pero naiwan yung babae habang kinakausap itong biktima. No, so nung tinest drive niya yung scooter, hindi na bumalik. Sinubukan pa raw ng seller na kontakin sa numerong gamit ng suspect pero di na raw ito matawagan. Dumulog sa San Mateo Police Station ang nabiktimang seller kasama ang babaeng kusa naman daw sumuko sa mga pulis. Kwento ng babaeng suspect na kilala raw niya ang lalaki sa online dating app. Hindi raw siya makapaniwalang sa isang linggong pag-ibig, ipagpapalit siya sa motorsiklo ng kanyang boyfriend. Wala po talaga akong kaalam-alam na ganun po yung gagawin niya sa motor. Actually, dala-dala niya po yung iPhone ko po. Natangay din po yun. Biktima din po ako. Kasalukuyang nakakulong sa San Mateo Police Station ang babaeng suspect. Patuloy naman ang follow-up operation para maaresto ang kanyang kasintahan. Sana mahanap ka na kasi ako yung nagbabayad ng kasalanan na di ko naman ginawa. Dapat ikaw yung nandito eh. Dapat ikaw yung nakakulong. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Bagyang ibinaba ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang interest rate ngayong posibleng bumaba ang inflation rate sa mga susunod na buwan. Good news yan para sa mga consumer, pero posibleng makaapekto sa presyo ng mga bilihin. Nakatutok si Maki Pulido. Para makontrol ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, nagtaas ng interest rates ang Bangko Sentral ng Pilipinas noong isang taon. Ngayon nakikita ng Bangko Sentral na bababa sa mga susunod na buwan ang kasalukuyang 4.4% na inflation rate na pagpasyahan ng Monetary Board na bahagyang ibaba ang interest rates sa 6.25% mula 6.5%. On the downside risks, these are mainly due to lower import tariffs on rice. And the lower tariff is expected to reduce upward pressure on domestic rice prices. On the upside risks, the main factors behind this would be through possibly higher electricity rates and also through external factors. Ang pagbaba ng interest rates nangangahulugang mas mababa ang interes ng uutangin sa bangko. Mas maliit na ang kita ng mga nag-invest, halimbawa sa government bonds at treasury bills, pero paborito sa mga uutang sa bangko. Bumibili tayo ng bahay, bumibili tayo ng kotse, bumibili tayo ng motorsiklo, gumagamit tayo ng credit card. Ang mababang interest rate ay pabor sa mga mamamayan. Kaya sabi ng mga nakausap naming sales executives ng ilang car dealership, makakaengganyo ito sa mga balak umutang para makabili ng sasakyan. If ito-total natin yung mga mababayaran nila, sometimes that becomes the hindrance kung magtutuloy ba tayo sa purchase or not. So the interest rates really matter. Pero posible rin daw na makaapekto ito sa inflation rate. Maaari kasing bumaba ang halaga ng piso kung mababa ang interest rates, kaya mas mahal ang mga aangkating produkto. Pagka bumababa ang halaga ng piso, ibig sabihin yan, ang imports mo, mas maraming piso ang kakailanganin mo. Yung imported products, pag dumating yan sa merkado, mas mahal na. So, inflation pa rin ang maaaring mangyari, maaaring tumaas. So hindi ito one-way street, no? Napakahirap na timbangan, tightrope balancing. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sa Valenzuela City, arestado ang dalawang suspect sa magkahiwalay na krimen na nag-ugat umano sa init ng ulo. Nakatutok si Mark Salazar. Dalawang magkaibang murder case sila sa Valenzuela City. Pero pareho ang kanilang kwento.
init ng ulo na humantong sa karumal-dumal na krimen. Noong arestuhin ang unang suspect nung Martes sa pinagtaguan niya sa Camarines Sur, ikinwento niya sa investigador kung bakit nag-init ang ulo niya sa kapitbahay sa Palasan, Valenzuela na si Atilano de Lemus Tria, 68 years old. May tindahan daw si Atilano at palagi umanong may ginagawang kahalayan sa kanyang anak tuwing bumibili ito. Tuwing bumibili, lagi nangangawak. Hindi niya po niya alam na sa gilid ng porkong tindahan niya. Narinig ko mga sinasabi niya po. Kaya ako nagawa po na saktan siya. Noong August 6, pumuslit daw ang suspect sa loob ng bahay ni Atilano sa Palasan, Valenzuela at pinukpok ito sa ulo. Pagpalo ko sa kanya, nakakuha siya ng bote kaya nakabawi ko sa akin. Iyak na sugatan. Ako na sugatan. Talagang hindi ko talagang ansyon na talagang patayin. No? Gamanti pa ho siya sa akin kaya ko siya. Sino kasama mo niyan tumulong po? Nag-process po yung NPD field unit natin ng SOCO. That's the time po na nakita namin na yung pagkakapatay po ng ating biktima ay talagang murder because of the sustained multiple injuries, especially sa head. Sa pagharap sa media kanina ng suspect, hindi na siya nagbigay ng pahayag. Saan lang po magsasalita sa... Yan lang po, attorney. Siya nang bahala po sa para magsalita lang po. Sinampahan siya ng kasong murder. Ito naman ang pangalawang suspect, 23 years old. Bigla naman daw pinalo ng steel bar sa binti at ulo ang kapwa niya construction worker na si Joel Buado, 41 years old. Wala naman makapagsabi sa motibo niya, kundi siya lang sana, pero ayaw niyang magsalita. Sa korte. Sa korte lang po magsalita. Hindi ko nga alam maintindihan din dahil ang nagkakaroon ng altercation is yung biktima at saka yung star witness. Sila lang, biglang sumulpot lang itong natin, suspect. Bago lang po yan doon eh. Ilang buwan na ba siya sa construction? Mga, sabihin ko po, mga 1 buwan at 1 linggo. So, nung naghaharutan kayo, kailan mo nakita na meron na siyang hawak ng tubo? Ano po, nung inampas na po siya dito sa ulo. Ganyan po talaga yung ulo niya, mainitin. Naisugod pa sa ospital si Joel pero namatay din kahapon. Naaresto naman sa Rizal Province ang suspect at ngayon nahaharap sa kasong murder. Walang ebidensyang lulong sa alak o droga ang mga suspect at tila init lang daw talaga ng ulo ang nagtulak sa krimen. Mainam daw na isama sa investigasyon ang dahilan ng init ng ulo. Bawat tao may kanya-kanyang problema, kanya-kanyang issue. Hindi natin alam kung may mga deeper personal issues itong mga kinaharap or even psychological issues. No? Pero sa mga ganitong panahon ay talagang dapat magpasensya ko tayo kundi pagsisisihan natin pag nakulong tayo. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Maraming may sakit na nangangailangan ng dugo dito sa bansa. Ayon sa Philippine Red Cross, kaya layo ng GMA Kapuso Foundation at Red Cross na matugunan ito sa pamamagitan ng ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Mahirap para sa isang OFW na magkasakit, lalo't malayo sila sa kanilang pamilya, gaya ng dating OFW na si Ramon. 2012, nang magkaproblema siya sa pag-ihi habang nagtatrabaho sa Korea. Mabuti na lang daw at tinulungan siya ng Korean Red Cross na sumailalim sa laboratory test at procedure. Nagkasakit ako. Ang sabi ng doktor ng Korea, bumabara ang daanan ng ihi ko. Ang karanasang ito raw ang nagmulat sa kanya sa kahalagahan ng pagdodonate ng dugo. Kaya noong makauwi siya dito sa Pilipinas noong 2017, 11 beses na siyang nagdodonate ng dugo sa ating bloodletting activities. Hindi ako nagdalawang isip nun kasi buhay mo yun. Sabi ko sa sarili ko, maibalik ko man lang yung tulong. Ito ang isang magandang mag-donate na lang ako ng dugo. Kung kayo man po ay may magandang kalusugang pinagkaloob ng Ama, ibigay nyo ng walang bayad. Sa Sabado, August 17, iniimbitahan po namin kayo sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project ng GMA Kapuso Foundation sa Ever Commonwealth.
Ang blood donation ay napakahalaga, no? Kasi sa Pilipinas, ang laki ng ating demand para sa dugo. Marami tayong mga pasyente na nag-undergo ng surgery, operation, yung mga may sakit. Paglilinaw pa ni Doc, pwedeng mag-donate ng dugo ang mga may buwan ng dalaw, basta masuri ng doktor. At ang may mga tattoo naman, they can still give blood, but kung bago na tattoo, kailangan after 1 year. Yung mga tao naman na may hypertension or may diabetes, they can still give blood, no, provided on that day, controlled. Ibig sabihin ang kanilang blood pressure ay normal at ang kanilang laboratory test ay normal. Mga kapuso, magkita-kita po tayo sa Ever Commonwealth at maging isang bayaning kapuso. Mga kapuso, makakatanggap po ng limited edition 2024 Bayaning Kapuso Ballers ang lahat na makapagdodonate bukas sa ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa Ever Commonwealth, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Meron pa ring pasnak at freebies din tayo at makikisaya pa sa atin ang ilang performers. Kaya naman maging certified Bayaning Kapuso na. Mga kapuso, may bagong low pressure area ulit na namataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kaninang hapon lang po yan nabuo sa loob ng PAR. Sabi ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Hindi na rin daw yan magtatagal dito dahil posibleng lumabas din ng PAR sa weekend. Walang epekto sa bansa ang naturang LPA pero tuloy-tuloy ang pag-iral ng habagat sa may extreme northern Luzon. Sa mga lugar naman na hindi naabot ng habagat, mainit ang panahon pero pwede pa rin umulan dahil sa thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng hapon may kalat-kalat na ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro Provinces, Palawan, Camarines Provinces at Catanduanes. May ulan din sa Panay at Negros Highlands, Samar at Leyte Provinces, pati sa malaking bahagi ng Mindanao. Halos ganito rin ang panahon sa linggo. Malakas na ulan at hangin ang dapat pagdadaan kapag may thunderstorms. Doble ingat po sa posibleng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila naman, may chance rin ng ulan ngayong weekend, lalo na sa linggo ng hapon. Kaya kung may lakad, huwag kalimutang magdala ng payong o kapote. Sa mga customer ng Meralco, ihanda na po ang bulsa sa nakaambang taas singil na magsisimula sa Oktubre. Aprobado na yan ng Energy Regulatory Commission at posibleng tumagal hanggang sa susunod na taon. Nakatutok si Mariz Umali. Kaba at takot daw ang panay na lang na nararamdaman ni Tonyo sa tuwing darating ang kanilang Meralco bill dahil sa taas ng bayarin. Pero mukhang mas mapapakapit pa raw siyang lalo nang malamang may panibagong taas singil sa kuryente sa susunod na 12 buwan simula ngayong Oktubre. Nakakaiyak na lang eh. Kasi ang hirap na kasi lahat nagtaasan na eh. Kawawa tayo. Inaprubahan na kasi ng Energy Regulatory Commission o ERC ang hiling ng Meralco na singilin sa mga customer ang mas mataas na presyo mula sa mga plantang gumagamit ng natural gas. Ang inaasahan natin, mga 30 centavo per kilowatt hour increase sa initial estimate ng ERC. Meron silang hahabulin ng mga January to August na hindi pa sila nakapagtaas. So, itong may additional yun ng mga 2 centavos over the next 12 months. So yung kabuuan, mga 32 to 33 centavos yung initial estimate namin per kilowatt hour. Bili ng ERC sa Meralco. So dapat sulitin niya yung supply na nanggagaling sa ibang planta na mas mura naman. Pero posibleng hindi lang hanggang 1 taon lang ang bubunuing mas mataas na singil sa kuryente ng mga Meralco customer. Until October next year for yung recovery nung mula January. Pero yung mataas na presyo, inaasahan natin yan habang buhay itong kontrata niya sa natural gas plants. Ito na yung magiging estimate unless makasource sila ng mas mababang LNG or bumaba ulit yung rate ng malampaya. Sa ngayon hanggang 2025 at 2027 daw ang kontrata ng Meralco sa 2 natural gas plants na First Gas Power Corporation at FGP Corporation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Naktutok, 24 oras.